mga kapuso 51 ka rice retailer sa Iloilo City kag Negros Occidental nakabaton sang tag 15,000 pesos nga cash assistance gikan sa gobyerno sa pagpatuman sang price ceiling sa bugas. Apang mga puso, may pila sa gihapon ka retailers nga wala nagasunod bangod sa kapierdihan kuno sa negosyo. Samtang Iloilo Rice Traders luyag nga maklaruhan sa ginaduso nga hagna may angot sa rice hoarding and smuggling. Ining balitang yutukan ni John Sala live gikan sa NFA Region 6 sa Haro, syudad sang Iloilo. John? Jert, Adrian, halin sa patuman ang price ceiling sa presyo sang bugas nangin mabudlay para sa pila ka mga retailers ang pagpatuman sini bangod gani sa kaperdihan sa ilang negosyo apang dako kuno nga bulig subong ang ayuda nga ginhatag sang gobyerno pinaagi sa Sustainable Livelihood Program sang DSWD. Bisan pa nga nagapang-alang-alang nagsunod sa mando nga magpatuban sang price ceiling sa bugas ang retailer nga si Nathaniel. Sa pagkamatuod lang kuno, perdi kuno sila sa 41 pesos kada kilo nga regular milled kag 45 pesos naman kada kilo nga well-milled rice. Gani nagpasalamat na lang ini sa nabaton nga financial assistance gikan sa gobyerno. Isa lang ini sa 14 ka rice retailer sa syudad sang Iloilo nga nakabaton sang tig 15,000 pesos nga ayuda. Magid ka dako madamo pa ning mabakal nga bugas. 250 ka rice retailer sa rehiyon ang inisyal nga nalista sa Department of Trade and Industry. So syempre ang una gid is dapat at the time of monitoring nakabaligya sa both pareho nga regular milled rice and well-milled rice nga nagka-comply sa aton nga price ceiling. Magluwa sa Iloilo City, ginpatigayon man ang paghatag sang cash assistance subong adlaw sa Negros Occidental. Buwas naman ang payout sa iban pang mga probinsya sa rehiyon. Dito pilot, payout pa lang man ini. Sa nahambal na kainan nila, there are more batches to come. 37 micro-retailers sa Negros Occidental ang nakabaton sang financial assistance. Nagalaom naman ang pila sa ila nga may dugang pang-ayuda ang gobyerno. Sino malambi nga retailer na nanamian sila baligya mo perde. Luyag naman sang Iloilo Traders nga maklaruhan sa Senate Bill No. 2432 o kanang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa diin ginakabig nga economic sabotage ang hoarding, profiteering kag kartel sang mga agricultural products nga balor 1 ka milyon ka pesos pataas. Way pag-abot ang DE director, ginabaisan pa namon, di gusto namon klaro lang nga kung ano gid abi ang puntos ang 1 milyon nga kapital. Dala ang retailers, dala traders or importers. Amo nang gusto ko tani nga ma-clarify. Samtang masobra 1 ka semana matapos ginpatuman ang rice ceiling, pila sa gihapon ka mga nagabaligya sa bugas ang wala nagpatuman sini. Siyempre, hindi ka ganit sa yun makasig-asig panubo. Kaya siyempre, alang kay negosyante ka lang, ipanubo mo dayon. Kundi siyempre, mamerdihan. Una naging bahayag sa DTI kag DA nga padayon ng ilang monitoring sa pagpatuman sang mando. Jert, pisar nga ginalauman sang mga rice retailer nga madamo pagid sang batches ang ini nga ayuda suno sa DSWD kag sa DTI one-time payment lang o kun isa lang ka beses sila makabaton sang ayuda gikan sa gobyerno. Jert? John, tubtubsan o ang tagtaganay sang cash assistance sa aton apektado nga mga retailers ng bugas? Jert, suno sa DSWD kag sa DTI ang paghatag sang ayuda para sa mga apektado nga retailers ang tubtob nga ma-lift ang price ceiling sa presyo sang bugas. May ara sang 3 ka tranche ang paghatag sang ining ayuda. Ang subong nga katabo para ini sa first tranche o kun sa mga registered retailers. Ining mga nakaparegister sa ila BPLO, NFA, DA kag iban pagid nga ahensya sang gobyerno nga nagamonitor. Ang second tranche naman para sa mga unregistered nga mga retailers nga apisar nga hindi sila registered gani luyag sang gobyerno nga inclusive ang paghatag sang ayuda kag 15,000 pesos man ang ilang mabaton kag ang third tranche naman para sa mga magagmay nga mga retailers ang kaangay bala sa may mga sari-sari store kag nagabaligya man sang bugas kag 5,000 pesos naman ang ilang mabaton. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, John Sala.